beloved, Boss Mike, Cervera. So eto na nga, binigyan na ho ng ultimatum, eto hong si Saldico. Mga kababayan ko, eto na, pasok! Si Congressman Nako mga kababayan ko, eto na ang ultimatum niya. Hanggang Lunes na lang ho si Saldico. Pinauuwi na po mga kababayan ko. Kailangan na nating marinig ang sasabihin nito. Kailangan nating malaman kung ano ang ikakanta nito. Sana naman ay huwag masaktan yung pong mga nagmamahal kay Speaker Martin. Kung sakasakali lang po sana ay hindi madamay sa katiwalian. Oo, ako dalangin ko rin naman para naman yung mga kaibigan natin hindi mabigo. Pero kapag dumating talaga yung pagkakataon, Jolampa, Mana, Pachuchay, Chanel Paris, Rosas, wala tayong magagawa. Oo, wala tayong magagawa. Kung talagang yun ang katotohanan, kung talagang may kinalaman yung kanyang boss na si Speaker Martin dyan, Oo, wala tayong magagawa dyan. So ngayon, eto na, pinauuwi na po, binigyan na nga ho ng ultimatum, etong si, si Saldico. Ako, love ko, si si Martin Romualdez, sabi gano'n ni Jojo Chavez, kaya nga, ayoko ko yung masaktan. Kung sakasakali, ngayon, kung sakaling si Saldico, kumanta ito, at ituro si Martin Romualdez, paano yon? Anong gagawin ninyo? Di ba? Anong gagawin nyo? Sabi rito, correct, sinabi ng Pangulo, walang sisinuhin. Yan lang nga. Walang sisinuhin ngayon, mga kababayan ko, alangan naman na pumayag si Saldico na siya lang ang malaglag at managot dyan. Alangan naman na etong sinasabi, mga kababayan, na si Saldico, bagman ni Speaker Martin. Nag-unsubscribe na. Mag-unsubscribe na kayo. Oo. Ewan ko kung hindi nyo tatanggapin yung katotohanan, pero alam nyo mga kababayan ko, malakas na malakas ang pakiramdam ko. Oo. Na etong si Saldico, may tutunguhin talaga to. Oo. Eto na. Pakinggan natin tong si Saldico. Pasok. hanggang Lunes na lang si Congressman Zaldico para umuwi ng bansa. Ayon sa DOJ, kasalukuyang nasa Europe ang kongresista. Ay, nasa Europe kaya pala inaanyayahan ka ni Harry Roque. Gustong makipagkita sa iyo, Saldico. Nako, Diyos ko. Yung pa naman alam mo na, tigang na tigang 'yun. Saldico, mukhang mga ganyang mga itsura, baka, talo-talo na. Kaya wag na lang, wag ka nang makipagkita doon. Pero, nasa Europa ngayon, itong si Saldico, paikot-ikot. Mga kababayan, ano kayang ginagawa nito, mga kababayan? Baka ikinakalat na ho yung mga perang ninakaw. Sige, tuloy. Ito ang express report ni Gio Robles. Nako. May impormasyon na raw ang Department of Justice kung nasaan si Ako Bicol Representative Zaldico. Nako, mga kababayan ko, ibig sabihin, tinatrabaho. Hindi nyo narinig yon? Sabi mga kababayan, mayroon na daw alam ang Department of Justice kung saan naroroon itong si Saldico. Ibig sabihin, binabantayan, tinitrace kung anong mga ginagawa at kinikilos neto ngayon. Kung saan pumupuntang bansa, mga kababayan ko. Mukhang ganun ho ngayon yung ginagawa ng gobyerno dito kay Saldico. Na iniuugnay sa anomalya sa flood control projects Nako. at budget insertions. Yan, budget insertion, pare-parehas naman sila. Sabi ko nga sa inyo, dalawa lang ho yung walang insertion na senador. Kung si Risa at saka si Coco lang, mga kababayan ko. As a European, Spain or France, a lot of text messages are coming in that he's in France. Nako. Hihiling ng Nasa France daw, mga kababayan.
Oo, yung France ho, dyan nyo ho matatagpuan ang Eiffel Tower. Opo, ha, mga kababayan ko, yung sikat na Eiffel Tower, mga kababayan. Oo, dyan nyo ho matatagpuan sa France yan. Oo, na kung saan nandoon naglalagi si Saldico. Ha? Ang mamahal ho ng mga bilihin dyan. Mahal ang hotel, mahal ang pagkain, lahat mahal, mga kababayan ko. Kaya lang sa isang taong nagngangalang Saldico, yung pong mahal na yan, wala ho, baliwala ho, mga kababayan. Baliwala yung pong gastos nila dyan. Oo, di ba? Oo. Hindi. Galing ako dyan sa Oo. Siguro mga 6, 6 na beses na yata akong pabalik-balik dyan. Oo, paano ho mga kababayan Ha? Paano? Inaantay ko talagang may makatagpong politiko dyan. At mag-a-apply na rin akong bagman. Oo, mga kababayan ko. Ha? Alam nyo, ewan ko bakit puntahan ito ng mga tulad ni Saldico. Oo, mga kababayan ko. Ewan ko, bakit puntahan? Sige na, ito na nga. Blue notice ang DOJ sa Interpol para ma-monitor ang lokasyon at Naku, pinapamonitor na ho sa Interpol si Saldico. Mga kababayan ko. Ay, Saldico, umuwi ka na. Walang mangyayari sa pagtatago-tago mo. aktibidad ni Ko. May hanggang September 29 si Ko para umuwi. Nako, Yan ay September 9? may hanggang September 29 si Ko. Grabe naman, September 29. Bukas, ngayon! Ngayon na ho, mga kababayan. Oo. Ang, palugit. Oo, September 29, mga kababayan. Ngayon na ho yung palugit. Nako, mga kababayan ko, oo. Ngayon ho yung palugit. Tuloy. Para umuwi. Yan ay matapos bawiin ng Kamara ang travel authority niya para sa pagpapagamot daw sa Amerika. Kayo ba'y naniniwala nagpapagamot talaga to mga kababayan ko? Pa-travel lang yan ba yung nagpapagamot, mga kababayan ko? Pa-travel lang, mga kababayan Kung saan-saan pumupunta. Kung talagang nagpapagamot ito, dapat nagpapahinga. Dapat sa bahay lang, tulad ko, mga kababayan, di ba? Ako, sa mga akala nyo okay lang ako, no? Ako, nasa bahay lang, oo. Nagpapagaling ako ng gusto. Oo, nagagawa natin yung umupo, humarap sa inyo. Pero sa totoo lang mga kababayan, oo. Ayan, tingnan nyo, pinagdadaanan ko. Ang pagkain ko, puro hilaw, mga kababayan ko. Kulay green ho yan. Gulay, mga kababayan. Ganyan ho, kinakain ko. Yan, mga ganyan. Apple. Yan, pagkain ko. Itlog. Itlog, hinanda ni Jen Angeles. Mga kababayan. So, ano tayo ngayon healthy living tayo. Kaya lagi lang muna tayo nasa bahay at ang pagkain natin monitor ni Jen Angeles. Bawal ho yung mga may matatamis. Bawal ho yung kanin. Bawal ho sa akin kanin ngayon, mga kababayan ko pero wag ho kayong mag-alala. Wag ho kayong mag-alala, hindi pa ho ako mamamatay. Dahil alam nyo ako, konting nararamdaman, pa-check up agad. Kaya nga lagi kong sinasabi't binibilin sa inyo yan. Pagka may naramdaman kayo, check up agad. So sabi ng doktor, mga kababayan ko, baguhin ko lang daw yung mga kinakain ko. Kasi baka magkaroon ako ng komplikasyon sa diabetes, mga kababayan. Kasi tumaas daw yung sugar ko. Biruin nyo, mga kababayan ko, ang hirap pa naman ng mataas ang sugar, mataas ang lahat. Mataas ang kolesterol, mataas ang dugo, yung blood pressure, mga kababayan, baka ho mga kababayan yari, no? Bigla na lang tayong tumimbuang. So ngayon, mga kababayan, ayun, kailangan laging nagpapapawis, nagpapaaraw. Ngayon nga ho, mga kababayan, kagagaling ko lang sa
sa may terrace. Lagi ho ako nagpaparaw araw-araw para ho sumigla mga kababayan. Kayo, kung matatagal na kayo sa channel na to, napansin nyo to. Sasabihin ko napansin nyo to. Yung mga nakaraang mga 2 linggo, 2 linggo mahigit, na vlog natin. Kung kayo matagal na nanonood sa akin, mga kababayan ko, pansin nyo. Oo, parang ako mismo, alam ko hindi ko ma-deliver ng yung gusto kong ipahatid sa inyo. Mga kababayan ko? Wala na, Pinkeme, hindi na rin ako nagbe-vape. Oo, 2 linggo na, wala nang vape. Oo, ganun. Kasi mga kababayan, yung pong mga nakaraang mga linggo, itong 2 weeks na mahigit, mga kababayan, lutang yung utak ko Lutang. Oo. Kaya hindi ko para ba ako nahihirapan na mag-vlog? Kaya lang sabi ni doktor, wag na wag mong ititigil kasi baka mamaya magtuloy-tuloy na ganyan. Oo. Oo. Naggaganon ako mga kababayan Oo, minsan naghahang talaga ako Lutang, yun yung lutang mga kababayan. Lutang na lutang yung isip ko, mga kababayan. Oo. Ngayon mga kababayan, kita nyo, no? Okay na ako. Ibang klase. At saka napansin nyo ba, yung mga nakaraan kung mag-live tayo, pinakamatagal na 30 minutes 35 minutes, gano'n, Hindi tayo umaabot ng 1 oras. Oo, kasi nga gano'n. Kaya mga kababayan, ulitin ko lang sa inyo. Mahalaga na malusog tayo. Oo. May konti kayong nararamdaman. Nako, gamutin nyo na agad. Lunasan nyo na agad. Oo, hindi yung naghahabol. Ang hirap mga kababayan, yung nararatay no? Pansin na pansin nga, boss. Ayun, sabi ko nga sa inyo, ako, alam ko Putik na yan, bakit ganito itong mga pinagsasabi ko rito? Oo, lutang talaga ako noon mga kababayan. Sige na, eto na, at least alam nyo na, mga kababayan ko, ulitin ko lang. Pag may nararamdaman, magpa-check up agad. Opo, At hanggat maaari, mga kababayan ko, ang pagkain ay iingatan. Ano po? Mabubusog din naman tayo. Kaya lang hindi nga lang yung tulad ng dati na kapag kumain tayo, sarap ng matatabang pagkain, tapos po susundan mo ng soft drink, soda. Grabe mga kababayan, talagang happy ang lalamunan mo't sikmura no? Pero mga kababayan ko, ang nun, mga kababayan, ang singil nun, naku, Diyos ko po, matindi. Kaya ngayon, mga kababayan ko, sabay-sabay na tayo. Sabay-sabay tayo mag-healthy living. Kumain ng mga masusustansya. Hindi na yung mga maaasukal na pagkain yung iba kasi mga kababayan, sinasabi, sige, kakain na lang ako ng kakain na lang ako ng toron, kakain na lang ako ng kamote Q. Naku, sobra dami ng asukal nun. June Paldas, thank you naman. Di ba? Kaya mga kababayan, bawas-bawas na unahin nyo yung kanin. Tanggalin nyo. Tanggalin nyo. Kumain kayo ng yung mga walang asukal. Kahit kumain kayo ng maraming karne, okay lang. Ako ngayon kasi, mga kababayan, ang pagkain ko, walang kanin, walang asukal. So mga kababayan, ang laki talaga ng pagbabago sa aking pakiramdam. Grabe, dami. Ang laki ng pagbabago. Ibang klase. Iba yung pakiramdam ko ngayon Para bang ang bilis na naman na gumana ng utak ko eto na. Puntahan na natin to pasok. Sa sulat ni Congressman Ko kay House Speaker Boji D, tiniyak niyang babalik siya ng Pilipinas at haharapin ang mga akusasyon sa kanya. Nako, kayo ba'y naniniwala dyan, mga kababayan ko? Maniwala kayo. Ako, hindi ako naniniwalang babalik yan. Kung hindi talaga pwepwersahin. Malamang etong si Saldico gumagawa na ng kaparaanan doon po sa Europa kung saan siya magtatago na hindi makikita. Mukhang may mekos-mekos na ito.
mukhang may mekos-mekos na ho itong si Saldico. Oo, mga kababayan. Oh. Araw siyang nakuhang kickback sa mga proyekto ng DPWH. Mariing itinanggi ni Ko ang tila pinalalabas na siya lamang ang nagpasok ng umano'y budget insertions sa Nako! 2025. Di marami nga kayo, narinig nyo ho, mga kababayan ko. Eto ha, mga kababayan ha. Eto, tingnan nyo ha. Eto, pakinggan nyo. Ang umano'y budget insertion ng DPWH. Mariing itinanggi ni Ko ang Na? tila pinalalabas na siya lamang ang nagpasok ng umano'y budget insertions sa Kita nyo? Narinig nyo? Ano sabi, mga kababayan? Mariing itinatanggi na siya lamang ang nagpasok, nag-insert ng budget. Naku, mga kababayan ko, yan na. Naiintindihan nyo ba yung sinabi? Isipin nyo maigi. Isipin nyo, laliman nyo ng konti, mga kababayan ko. Etong sinabi ni Saldico. Laliman nyo lang ho ng konti. Mariing itinanggi ni Ko ang tila pinalalabas na siya lamang ang nagpasok ng umano'y budget insertions sa Kita nyo, mga kababayan ko? Narinig nyo ho yun? Mariing itinatanggi na siya lamang ang nagpasok, nag-insert ng budget. Ibig sabihin, mga kababayan ko, sinasabi ni Saldico, huwag niyong palabasin na ako lang yung nagpasok. Hindi lang ako. Naku, mga kababayan ko. Sino pa ang makapangyarihan dyan sa Kongreso? Sige nga ho. Kayo, mga kababayan ko, isipin nyo maigi yun. Isipin nyo. Sino ang pinakamalapit dito kay Saldico? Di po ba? Bukod dun sa mga senador na dalawa lang yung hindi nagpasok, hindi nag-insert ng budget, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, si Saldico ba, laglagan na to? Napakaliwanag naman ayan pakinggan nyo maigi. Unawain nyo kasing maigi, baybayin natin. Sa sulat ni Congressman Ko kay House Speaker Boji D, tiniyak niyang babalik siya ng Pilipinas at haharapin ang mga akusasyon sa kanya. Malabo. Kung talagang magboboluntaryo na, di sige. Wala raw siyang nakuhang kickback sa mga proyekto ng DPWH. Mariing itinanggi ni Ko ang tila pinalalabas na siya lamang ang nagpasok ng umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act. Yan yung GAA, mga kababayan ko. Wag niyong palabasin, na ako lang yung nagpasok ng budget diyan sa GAA. Kita nyo, mga kababayan ko, hindi lang yung GAA, marami pa ho na pwede silang pagpasukan. Kita nyo, PBBM lang malakas. Sino? Sino pa? Nako, mga kababayan. Hirap nito, sabihin na namin si SMR. Di ba? Ito maliwanag, mga kababayan. Maliwanag ito. Pilipinas at haharapin ang mga akusasyon sa kanya. Wala raw siyang nakuhang kickback sa mga proyekto ng DPWH. Mariing itinanggi ni Ko ang tila pinalalabas na siya lamang ang nagpasok ng umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act. Sa GAA, mga kababayan, parang pinapalabas kasi ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso na siya lang ang nagpasok ng budget dyan. Nag-insert SIM card ba? Pa-insert kayo Kanya dumaan sa tamang proseso ang bicameral report at ang 2025 budget at parehong inaprubahan ng dalawang kapulungan sa plenaryo. Kabilang si Ko sa mga inirekomenda ng National Bureau of Investigation na isailalim sa case build-up para kasuhan kaugnay sa umano'y kakasuhan, mga kababayan ko. Mukhang eto Eto. Diretso na natin. Sabi dito, sabi ni Dean Pistin, diretsohin na natin si Martin Romualdez. Ay, naku, mga kababayan. Ito, sa totoo lang kung hindi lang talaga, mahina-hina lang talagang pangunawa nyo, hindi nyo iisipin. Pero kung matalas-talas, yung pag-unawa
at pag-iisip ninyo, sasapulin nyo talaga eh. Sasarguhin nyo, mga kababayan. Sasarguhin nyo si Martin Romualdez din eh, no? Ha, mga kababayan, ano? Totoo? Di ba? Oh. Kapag ho, mga kababayan, mahina-hina ho kayo mag-isip at iisipin ninyo, pinsan naman ni Pangulo, kaalyado naman ni Pangulo, oo, hindi nyo iisipin nakasapakat ano. Pero kapag malalim-lalim, kayong mag-isip, ano, kung kayo malawak-lawak mag-isip, sigurado, sasarguhin nyo na to Sargo, ano, sasarguhin nyo si Martin Romualdez dito. Oo, tuloy. Balian sa flood control. Kasama rin sa pinakakasuhan sina Nako. Senator Cheese Escudero. Nako, sana naman eto na ho. Ang inirekomendang kasuhan sa NBI, ng NBI, Congressman, Saldico, Cheese Escudero. Eto ho yun na syota ni Heart Evangelista. Mga kababayan na laging nasa Europa. Sabi ko nga sa inyo eto hong mga politiko, asawa ng politiko, madalas ho, mga kababayan, nandiyan sa Europa. Eto na, si Emmanuel Joel Jose Villanueva. Nako, eto ho yung pastor-pastoran, mga kababayan. Eto pa, si Jinggoy Estrada. Itong mga pangalan na to, mga kababayan, talagang laging kasama. Laging kasama sa pag ang pinag-uusapan, katiwalian. Mga kababayan ko. Sino pa to? Si alias Beng Ramos. Si alias Mina, Undersecretary. Mary Mitz. Kahayon. Naku. Mga kababayan, dating congresswoman ng Caloocan. Si Mr. Maynard. Sino pa? Si former Senator Ramon Bong Revilla. Grabe, mga kababayan, ano? At si Mr. Carly. Villa, Secretary Roberto R. Bernardo. Mga kababayan ko, dami, no? Madami. Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Gayon din ang iba pang opisyal sa pamahalaan at pribadong individual. Posible silang maharap sa kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act, indirect bribery at malversation of public funds. Ayon sa DOJ, nakabase ang rekomendasyon sa mga testimonya ni Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at dating Undersecretary Roberto Bernardo. Hindi naman kasama sa listahan sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senadora at kasalukuyang Makati Mayor Nancy Binay. Grabe, no? Biruin nyo, hindi nyo akalain pati si Nancy Binay. Pag nakita nyo yung itsura ni Nancy Binay, na idol ni Arnold Lopez, mga kababayan, balu-baluga lang. Pero tignan nyo naman, talagang kumikickback din daw. Ano po, as per Neto, thank you naman. Sana Oil, Sana Oil, mga kababayan. Member ng 18 months, congrats for giving up. Wala na. Alam nyo ho, mga kababayan, may kwento yan. Nung bata po ako, 16 pa lang ako, dahil nga po yung mga tito ko, mga naninigarilyo, nadadamay ako. Nung ako ho, 16. Nung nagkaedad po ko, mga kababayan, ng edad ko 30, 30 hanggang 32, itinigil ko po yung pagsisigarilyo. So, ibig sabihin, mga 16 years, mga kababayan, na ako'y naninigarilyo. Mula nung bagito ako. So, nung natigil ko po ng 30 ako, mga kababayan, nakapag-vape, nasubukan ko uli dahil sa stress, ng dinulot netong si Digong. Netong kanyang kagagawang kalokohan na kinulong tayo, noong pandemya, stress talaga yung tao. Mga kababayan ko, nagkaroon ako ng na jowa na nagbe-vape. Nadamay ho ako. Pinasubok sa akin. Nung nasubukan ko, mga kababayan, malamig. Parang
parang okay hindi katulad ng sigarilyo. Kaya mula noon, no, mula nung 2021, ano po? Mula 2021, 4 na taon mga kababayan na nag-vape ako. Oo. 4 na taon. Ngayon 2 linggo na itinigil ko na. Nagulat nga si Jen nung sinabi ko na lahat ng makikita mong vape dyan, itapon mo. Oo. Ayoko nang may makikita ako na kahit na ano. Ay, ganun ako mga kababayan ko Oo, ganun. 'Di ba? Pero mga kababayan, ayun Oo, quit na. Mas okay yung pakiramdam mga kababayan 'di ba? Dictos Rex. Oo. Mas okay kaya ikaw, Arnold Lopez. Tigil-tigilan mo na yung paninigarilyo. Hindi makakadulot ng mabuti yan. Oo. Sa katawan ng tao, puta. Yan lang mga Yan lang kaibahan kapag ka nakapag-quit ka, no? Uy, kala mo naman. Pero alam nyo, mga kababayan, kung makakapag-quit ka ng mga 1 taon, 2 taon, malabo na na hanap-hanapin nyo pa. Basta iiwas lang kayo. Iiwas lang kayo sa mga taong mga nagbe-vape, naninigarilyo. At hindi kayo mahahawa, So, yan, mga kababayan ko. So, eto na. So, ngayon, ano na mangyayari dito sa mga ito? Di abangan na lang natin, Kung mapapauwi ba itong si Saldico? Kung si Saldico ba'y magtuturo? Kung si Saldico ba'y idadamay si Speaker Martin Romualdez? Naku, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.